초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hindi maiwasan ni Johannes ang tingin sa babae nga mahimbing na natutulog sa isa sa mga upuan ng private jet niya. Nagising ito ilang minuto na ang nakakaraan at kinailangan niyang pamuyin ulit ito ng chloroform para pakatulugin ulit ito. Baka kapag nalaman nito na nasa eroplano ito patungo sa pribadong isla na pagmamayari niya ay bigla na lang itong tumalon. Alam niyang may gugustuhin ni Melanie na tumalon sa eroplano kaysa sa makasama siya sa pribadong isla. Ganoon siya nito ka hindi gusto. Well, at least, that was what he thought. Damn Johannes, kapag kinasuhan ka ng babaeng yan ng kidnapping, huwag na huwag mo akong isasali. Pumalatak si Calex. Bakit naman kasi pumayag pa akong sumama sa iyo eh? Puno ng pagsisisi ang boses niya. Pare, walang pumilit sa iyo, remember? Anang boses ni Amar na nakasandal sa likod ng upuan at may nakatakip na Jarius sa mukha. Sumama ka kasi guilty ka dahil sinabi mo kay Tita Othelia na tungkol kay Mel. The truth was wala ka namang ginawa eh. Excuse me? Nilingon ni Calex si Amar. Ako ang sumunod sa babaeng iyan sa kalye. Natakot siya sa akin kaya tumakbo siya at doon pumasok si Johannes para dakipin at patulugin si Mel. Sansala ni Amar sa iba pang sasabihin ni Calex. Pinukol na masamang tingin ni Calex si Amar. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Tinanggal ni Amar ang pagkatakip ng charyo sa mukha nito at walang buhay ang mukhang dumako ang tingin nito kay Calex. My man, I'm the CEO of YS Pharmaceutical. I own the chloroform Johannes used. Unlike you, may pakinabang ako. Mas tumalim ang mga mata ni Calex. Hep hep, Amar said. Don't stare at me like that. Malay mo, panain ka ni Cupido, tapos kailangan mong kidnapin ang love of your life. Kakailanganin mo ang tulong ko. Umingo si Calex. Hindi ako papanain ni Cupido kasi hindi naman siya nag-i-exist. At saka, hindi ko kailangan hingiin ng tulong mo kung makaka-love life man ako. Which is not going to happen, by the way. Napailing-iling na lang si Johannes habang nakikinig sa dalawa ng mga accomplish niya sa pagkidnap kay Mel. Bakit ba niya kaibigan ng mga ito? Oh, yeah, business partners niya ang dalawang ito. Maituturing din niyang matalik na kaibigan. Buti na nga lang talaga at hindi siya naepektuhan sa kabaliwan ng mga ito. Bakit mo ba kinidnap ang babaeng yan, Johannes? Anang tanong ni Amar na pumukaw sa pag-iisip niya. Binalingan niya ang kaibigan na nakatingin sa kanya na naghihintay ng sagot. We need to know each other. Simpleng sagot niya. Para siyang napugutan ng ulo sa pagkatingin sa kanya ni Calex. So, naturally, dapat kidnapin mo siya? Tumango siya. Oo. And how are you gonna achieve that? When she wakes up, she'll hate you, man. Ani ni Amar. Nguminti siya at ibinalik ang tingin sa magandang mukha ng dalaga. Buburahin ko ang galit na yan sa pamamagitan ng halik ko at pag-angkin sa kanya. And then, I will never be a strangers because the next thing she know, I already own her heart, body, mind, and soul. And she will have no choice but to stay with me for as long as I want her to. Man, that's gross, Calex said in disgust. Bigla siyang natigilan sa sinabi ni Calex. Iyan din ang sinabi niya noon kay Tyrone at Rain. Ngiting-ngiting, naiiling na lang si Johannes. Mahinang napaungol si Mel nang magising siya sa kanyang mahibing na pagkakatulog. Nakninakit ang buo niyang katawan na parang pagod na pagod iyon. Ano bang nangyari sa kanya?
Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at bumulaga sa kanya ang isang silid na hindi pa niya nakikita sa tanang buhay niya. Where the hell am I? Tanong niya sa sarili habang pinapalibot ang paningin sa kabuuan ng silid na puno ng magagarang kasangkapan. Umalis siya sa kama at tinungo ang pinto. Nang buksan niya ayon, bumulaga sa kanya ang malaking banyo na kulay granite. Napatingin siya sa salamin na nakatapat sa kanya. Napamulagat siya nang makitang tanging oversized t-shirt ang suot niya. Dali-laling itinaas niya ang t-shirt at napamulagat siya nga makitang wala siyang suot na panty. Holy hell! No! She panicked. Piece by piece, the memory of what happened flashed in her mind. Naalala niya na ang lalaking sumusunod sa kanya mula nang makalabas siya sa pinagtatrabaho niya. Tapos nang tumakbo siya at may umakap sa kanya at may ipinaamoy na panyo sa kanya. Namilog ang mata niya sa takot. No. No, no, no. Hindi pwede. Baka kung ano-ano gagawa sa kanya ng kidnapper. At napatigil siya sa pag-iisip nang bumukas ang isa pang pinto at pumasok doon si Johannes. Halos malaglag ang panga niya sa sobrang gulat. It couldn't be. Ito ba ang kumidap sa kanya? Ito ba? Sa isiping yun, sinugod niya ito at pinagbabayo ang dibdib nito. Baliw ka! Baliw ka talaga! Alam mo ba kung gaano ako katakot? Ha? Alam mo ba kung halos manginig ako sa takot? Tapos ikaw lang pala yun? Pinagbabadyo niya ang dibdib nito hanggang sa mapagod siya at mawala ng lakas. Hinayaan lang siya nito habang ito ay walang imik na nakatingin sa kanya. Galit na galit siya sa ginagawa nito. Baliw ka na! Baliw! Panay pa rin ang bayo niya sa dibdib nito gamit ang kamao pero kulang na iyon sa lakas. Pinigilan ng binata ang kamay niya at niyakap siya. I didn't mean to scare you. Bumaba ang mukha nito sa mukha niya at sinakop ang mga labi niya. Malakas niyang tinulak ito papalayo at sinampal ng malakas. Huwag mo akong hahalikan. Aniya na nakatiimbagang at nanlilisik ang mga mata. Hindi lahat ay madadaan sa halik mo. Gago ka. Lumabas siya sa pinto na pinasukan nito at tumakbo palabas ng bahay. Napasinghap siya at napatigil sa paglalakad na makitang ang malawak na karagatan. No. Tumakbo siya patungo sa dalampasigan at pinalibot ang tingin. Wala siyang makitang bangka. Tumakbo siya pabalik sa labas ng bahay at sinapo ang mukha niya. Mukhang wala ring ibang tao na naroon na maliban sa kanila ng binata. No. This couldn't be. No. She felt suffocated. Pakiramdam niya ay bumalik na naman siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa Canada na wala siyang magawa kundi ang magpakulong doon sa loob ng bahay. No. Not this time. No. You can't run this time, Melanie. Anang boses ni Johannes mula sa likuran niya. Galit niyang hinarap ang binata. Nasaan ako? Saan mo ko dinala? Akmang susuntukin niya ito nang saluhin nito ang kamao niya at hinila siya nito papalapit sa katawan nito at sinakop ang mga labi niya. Bago pa niya makagat ang labi nito sa inis, pinakawala na nito ang labi niya at ngumisi. Nanlilisik ang mga mata niya. Gago ka! Huwag na huwag mo akong hahalikan ulit. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa ito pinaglalamayan. Saan mo ko dinala? Honey, you can kill me with your eyes and you can wound me with your words, but you can't run away from me. Idinipa nito ang braso. Look around. Tayong dalawa lang ang narito. Walang bangka o kahit na ano. You're stuck here with me. Tanggapin mo na lang yon. Goodbye freedom for you. Tinalikuran siya nito at naglakad patungo sa pinto ng bahay. Nang makarating ito sa pinto, humarap ito sa kanya. Oh, and by the way, welcome
to Yumhi Island. Welcome to my paradise. Pagkasabi niyon ay tuluyan na itong pumasok sa loob ng kabahayan. Napatingin siya sa karagatan at bumalik ang tingin niya sa pintuan ng bahay. She had no choice. That insolent brute devil incarnated man. Ang sarap pukpukin ng ulo gamit ang martilyo. Nagmamarta siyang pumasok siya sa bahay at galit na naglalakad nang walang destinasyon hanggang sa makarating siya sa teresa na nakaharap sa karagatan. Natigilan siya nang makitang naroon si Johannes at sumimsim ng kape. Hindi niya ito pinansin at tumingin lang sa karagatan. Before every time she looked at the sea, she felt peaceful and calm. Now, she felt anxious and worried. Ano ang kahinatnan ng pagdala sa kanya ni Johannes rito? She couldn't feel that her heart starting to welcome this man. Nararamdaman niyang kaunting tulak na lang makakapasok na ito. She had to lock her heart and throw away the key. She had to guard it. Nararamdaman niyang hindi lang kalayaan niya ang mawawala kapag nakuha nito ang puso niya. Kukunin nito ang lahat ng sa kanya. Her freedom, her heart, her mind, her body, and her soul. At hindi niya hahayaang mangyari iyon. So please heart, don't fall for this man. I'm begging you. You're already falling, damn wet. Sagot ng puso niya. You might as well do something for him to catch you. No, hindi. She wouldn't fall for this man. Hindi siya hahayaang mawalan ng kalayaan niya. Lahat lang sa lalaking ito. No way in hell. Ang lalim yata ng iniisip mo. Anong boses ni Johannes na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nanatiling nakatingin na ang mga mata niya sa karagatan. Bakit mo ba ako dinala rito? What could you possible attain by doing this? Inilapag nito ang kape sa barandilya ng Teresa bago sumagot. Sabi mo, kahit paulit-ulit na ibinigay mo sa akin ang sarili mo, I am still a stranger to you. I get that. Oo nga naman, wala kang alam tungkol sa akin. I brought you here to change that. Dito, walang istorbo sa getting to know each other natin. At wala kang takas, of course. Hindi makapaniwalang napailing-iling siya. Iba lang klase ka rin ano? Mangingindap ka para makilala kita. Baliw ka talaga. Pinipigilan niya ang sarili na suntukin ito. Para ano naman kung makilala kita? Walang magbabago. Kahit pa malaman ko ang lahat ng tungkol sa'yo. Walang magbabago. Let's see about that. He picked up his coffee and then went inside the house, leaving her confused. Ano ba ang pinaplano ng lalaking yan sa akin? Johannes was in the kitchen looking for something to eat for dinner. Tapos naalala niya, wala pala silang ready-to-made food at wala rin siyang cook. Ang tanging meron lang siya ay mga ingredients sa pagluluto. Hell, what I'm going to do now? Bakit naman kasi pinaalis niya lahat ng tao sa islang to? Kailangan pa naman niyang pakainin ang magandang niyang bisita. Mahinang napamura si Johannes habang nagdadial ng numero sa cellphone niya. After 4 rings, Mr. Chef picked up. Thanks man, you saved me from throttling that stubborn vixen. Bakit ko ba pinakasalan ng baliw na ito? Halata ang galit sa boses ni Train. Kumunot ang noo niya. Anong nangyari? That stubborn woman put something in my food this morning. Nanggigigil ang boses nito. I'd been visiting the comfort room since breakfast. Tapos ngayon lang, umamin siya na nilagyan niya ng pampa-LBM ang pagkain na hinain niya. That bitch. Napailing-iling siya. Tapos ka na ba? Tanong niya. Ako naman, pwede ba? Biglang nag-iba ang tembre ng boses nito.
Bakit? Pare? Mag-i-emote ka rin? Itinirik niya ang mga mata. No. Mr. Chef, gusto ko lang malaman kung ano ang ingredients ng fried chicken at kung paano iyon lutuin. Nawala ng imik ang kabilang linya. Akala niya binabaan na siya nito ng telepono nang magsalita si Train. What happened to my friend, Hans? Pinatay mo ba? Teka, saan mo inilibing ang katawan? Goodness, this is disastrous. He rolled his eyes. Fuck you, Train. Tumawa ang nasa kabilang linya. Kidding aside, men. What the fuck hell happened to my good friend, Mr. Hans? I don't know how to cook. Bakit bigla kang nagtanong? Ha? He puffed a breath. Sasabihin ba niya? Wala naman yata siyang choice dahil kapag hindi niya sabihin, siguradong gigisahin lang siya nito at hindi siya tuturuang magluto. Malalim siyang napabuntong hininga. May babae kasi... Wow. What the fuck? Ulitin mo nga ulit ang sinabi mo? Halata ang gulat sa boses nito. Gusto ko siyang ipagluto. Ani nga? Okay. Mukhang nakabawi na sa pagkabigla si Train. Anong gusto mong lutuin para sa kanya? Fried chicken. At hindi mo alam kung paano lutuin yon? Hindi makapaniwala ang boses nito. Vergara, iyan na yata ang pinakamadaling lutuin sa lahat. I'm not you, reklamo niya. Bumutong hininga ito. Fine. May wifi ka ba riyan? Yeah. Nag-aalalang sagot niya. Good. Skype tayo. I'll show you. Just promise me one thing. What? Please, don't burn down your kitchen. Dahil sa sobrang pagkabagot, lumabas ng kwarto niya si Mel at walang diretsyo naglakad siya sa kabuuan ng bahay hanggang sa makarating siya sa kusina. Napakunot ang noon niya nang makitang may kausap si Hans sa laptop. Kilala niya ang lalaking kausap nito sa laptop. It was Train Walksben. Mula sa pintuan ng kusina, narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. This better to be good, Walksben. Sabi ni Hans sa kausap sa laptop. Kapag hindi nasarapan dito si Melanie, pupuntahan kita riyan sa Budapest at ikaw ang pripituhin ko. Tumawa ang lalaki na nasa laptop. Masarap ako magluto, Vergara. Ewan ko lang sa'yo. Naalala mo ba noong pinagluto mo ang mama mo? Muntik mo nang sunugin ang buong mansyon niya. Nalukot ang mukha ni Hans. Don't remind me. Okay. Step 1. Train said, and Hans listened attentively. Heat the pan and put oil. Damihan mo ang oil. Masarap ang deep fry. Tumango naman si Hans at kaagad na ginawa ang sinabi ni Train. Nang sabihin ni Train na ilagay na ang manok sa kawali, napahiyaw si Hans dahil sumayad ang braso nito sa gilid ng kawali. Fuck, shit, fuck. Sigaw ni Hans at mabilis na hinugasan ang napaso nitong braso. Fuck, this fucking hurts. Tumawa ng malakas si Trains. Vergara, if you want to cook for your woman, you have to be hurt in order to do so. Nakasimangot si Hans habang pinagpatuloy ang pagpiprito ng manok. Humilig si Mel sa hamba ng pintuan at matamang pinagmamasdan ang binata. Slowly, a smile formed on her lips. She was enjoying the scene before her. Natutuwa siya na nagpapakahirap itong magluto para sa kanya. Parang may kumikiliti na kasiyahan sa puso niya. Matlutong na nagmura ang binata nang tumalsik ang mainit na mantika rito. Tumamayata iyon sa mata nito dahil sinapon nito ang mata at tumigil sa paggalaw. Nagpagkawala siya ng buntong hininga saka pumasok sa loob ng kusina. Pinatay ang laptop at humarap sa binata.
Hinawakan niya ang kamay nito at pilit iyon na tinanggal sa pagkakasapo sa mata nito. Ano ba kasing nasa isip mo at naisipan mong mag-al-chef ha? Malumanay ang boses na tanong niya rito. Napakurap-kurap ang binata at napatitig sa mukha ni Melanie. Dumako ang tingin nito sa kawali. Nagluluto ako ng pananghalian natin. Itinirik niya ang mga mata at itinulak niya ito paupo sa bakanting upuan malapit sa mesa. Umupo ka riyan. Ako na ang magluluto. Tinalikuran niya ito at nang may maalala ay humarap siya ulit dito. I still hate you. Bumagsak lang ang balikat ni Johannes at hindi na ito umimik.